Je t'aime, te amo, jag till liu blue. Ani och hävet åt I love you. The sounds are all as different as the lands from which they came. And though our words are all unique, our hearts are still the same. Love in any language, straight from the heart, pulls us all together, never apart. And once we learn to speak it, all the world will hear. Love in any language, fluently spoken here. We teach the young our different sets, yet look how we're the same. We love to laugh, to dream our dreams. We know the sting of pain. From Leningrad to Lexington, the farmer loves his land. And daddies all get misty-eyed to give their daughters hand. Oh, maybe when we realize how much there is to share, we'll find too much in common to pretend it isn't there. Love in any language, straight from the heart, pulls us all together, never apart. And once we learn to speak it, all the world will hear. Love in any language, fluently spoken here. Though the rhetoric of government may keep us worlds apart, there's no misinterpreting the language of the heart. Straight from the heart, pulls us all together, never apart. And once we learn to speak it, all the world will hear. Love in any language, fluently spoken here. Love in any language, straight from the heart, pulls us all together, never apart. Once we learn to speak it, all the world will hear. Love in any language, fluently spoken here. Love in any language, right from the Last time na pag-usapan natin, yung kahalagahan ng pinag-aaralan natin kasi, even though marami na yung mga tinatawag na born again or Christian denominations, alam din natin na marami tayong mga kapatiran o mga naturingang Christian churches na for some reason
iba yung paniniwala sa atin, iba yung mga ginagawa sa atin. So sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, makikita natin ano ba yung tinatawag na authentic na pagiging Kristiyano. Kasi sabi naman ni Jesus Christ, sa mga huling panahon kasi darami yung mga Messiah. Magkakaroon ng false prophets. Kapag merong false prophets, kapag merong false Christ, it goes without saying, darami rin ng mga false teachings. Ang kaibahan nga lang ng mga false teachings na ito, kapag pinakinggan natin sila, biblical din. Ang mga nag-example nga natin, si Kibuloy, at marami pa hindi lang siya. Sino ba yung rocker? Si Cleo. Si Cleo, Bible din naman ang binabasa nila. Pero iba yung doktrina, iba yung mga practices. Hindi lamang sila, maging sa US or around the world, maraming nagka-claim na sila ay Christian denomination or group. Pero makikita natin, hindi na maintindihan. Hindi maintindihan bakit iba yung ginagawa, iba yung paniniwala. At ang nakakalungkot doon, maraming tao ngayon tuliro. May mga tao sinubukan dumalo sa mga born again churches, kaso meron silang nakitang weird, meron silang narinig na weird, hindi na bumalik. Tsaka parang madadala na tuloy sila sa susunod na may mag-imbita sa kanila. Oo. Born again eh. Kasi kukwento nila yung mga naging karanasan nila sa kamay ng ibang mga Christian churches. Ngayon pa man last time na pag-usapan natin, itong pinag-aaralan natin, Living an Authentic Christian Life, ang magiging pattern natin, yung naging pattern ni Paul, and that is Jesus Christ Himself, yung founder ng Christianity. Nabasa natin last time na itong si Paul, sabi niya sa atin, ang kanyang mungkahi or advice sa atin, gayahan ninyo ako kung paano kong ginagaya si Jesus. At yun yung mga pag-aaralan natin. Doon sa mismong ginawang paggaya, pag-follow ni Paul kay Jesus Christ, doon sa founder ng Christianity, doon natin makukuha yung 5. Yung 5 unmistakable marks of authentic Christianity. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung una. Ngayon pa man, hindi siyempre naging madali para kay Paul. Hindi lamang kay Paul. Okay, bumalik na tayo kay Jesus Christ. Naging madali ba kay Jesus Christ nang simulan niya yung Christianity? Hindi, di ba? Ano yung kinahantungan ni Jesus Christ? Pinatay siya. Pinatay siya. Ang sabi sa Bible, siya yung cornerstone. Siya yung panulukang bato na kung saan ang lahat ay pawang mga natisod. Naging katitusuran ng lahat. Ang ibig sabihin nun, yung mga lumabas sa bibig ni Jesus Christ, yung mga itinuro niya, yung naging buhay niya, naging katitusuran ng sanlibutan. Kaya nga, to make the story short, siya ay pinatay. Hindi ba minsan may mga pagkakataon si Jesus Christ sa pagsasabi niya ng totoo, ng katotohanan, muntik-muntik na siyang batuhin. Gusto na siyang batuhin ng mga nakikinig sa kanya dahil kasinungalingan daw. Ayan, tumatalilis lamang ang Lord. Kasi hindi pa niya time no? Tumatakas siya in a very wonderful way kasi hindi pa niya time. Yun lang yun, hindi karuwagan yun. Kaso hindi pa kasi niya time, alam niya yun. Hindi lamang si Jesus Christ, of course si Esteban, yun ang inabot ni Esteban. Kaya nga, hindi ba siya yung first Christian martyr? At hindi lamang si Esteban, kundi lahat sila, maging si Paul, si Peter, lahat ng mga disciples, apostles ng Lord, dumanas ng kalupitan mula sa mundo. Hindi naging madali for them na simulan yung tinatawag na original Christianity. Ngayon pa man, ang sabi nga ng Lord, according sa mga pinag-aralan natin last time, si Jesus Christ mismo nagsabi, a servant is not greater than his master. Na anuman yung pinagdaanan ng master, pagdaraanan siyempre ng servant. At maging si Peter, sinabi niya sa 1 at 2 Peter, na mas maganda nang magdusa tayo, dumanas tayo ng pagdurusa sa paggawa ng mabuti. Kasi naman dumaranas tayo ng paghihirap o pagdurusa, gawa na rin ng kalokohang ginawa natin. So lahat sila dumanas ng pagdurusa from Jesus Christ hanggang sa kahuli-hulihang mga Bible characters, dumanas ng kamatayan sa kami ng mga unbelievers dahil authentic kasing Christianity na ipinakita nila. Ito yung klase ng Christianity na hindi nakikipagkompromiso. At kung makikita ninyo sa naging buhay din, style ni Jesus Christ maging ni Paul, hindi sila yung tipo na synchronistic yung ginawa nila na kung ano meron sa mundo, ihahalo sa church. Na sa ganun, madali mong makuha yung puso ng mga tao. Hindi sila ganun. At isa-isa, mapag-aaralan natin yan. Kung mapapansin ninyo, minsan or kadalasan, nababanggit ko rin minsan sa pag-aaral, sa mga mensahe, na diretsahan, sinasabi natin na
hindi naging estilo ng Biblia ng Panginoon, ng mga apostles, yung ginagawa ng maraming mga Christian churches ngayon. With due respect sa kanila, hindi natin ginajudge yung Christianity, meron sila yung kanilang salvation. Kaya lang, kung pagbabasihan talaga natin ng Biblia, makikita natin marami silang ginagawa in a very un-Christian way. Di ba, sabi nga natin last time, paano bang madaling dumami ang members, ang simbahan, ang mga taong dumadalo? Sports fest. It's so easy, right? Activity-based na pagyakag ng kaluluwa. Wala tayong nakitang ganyan sa Biblia. No, ang sabi ni Paul, ang gusto raw ni Paul, siya mismo nagsabi sa kanyang mga sulat. Sabi niya, ako, ang gusto ko, yung kung ano may yung simplicity which is in Christ. Ganun ko rin kasimple. Ibabahagi yung salita ng Diyos. Kaso nga marami kasi sa mga Kristyano ngayon, sights and sound. Ang way nila ng pagkuha ng mga members. So, no wonder, darami ka agad. Kung membership ang pag-uusapan natin, marami talaga. Kaso ang tanong, yung kapamaraanan ba, biblikal? At kumusta naman isa-isa yung puso, yung kaluluwa ng mga members? It's about time tayo, marami sa atin dito matatagal na for us to know this. Na sa ganun, dumating man yung time magkahiwa-hiwalay tayo at magsimula kayo ng kanya-kanya yung mga Christian groups. Alam natin, meron ng red line na kung saan hindi ka nakakabang doon. Di ba? May boundary na tayo. So simulan natin. Meron muna kayong gustong i-share patungkol dyan? This week ba meron bang naging issue or any issue patungkol sa Christian circle or what? Kaya hindi ba hadlang yung ating pamumuhay ngayon, yung panahon ngayon, kaysa nung panahon ng dati. Kaya yung pamamataan nila ng pag-ano ng tao, hindi inaano nila, lumalapit sila doon sa ano. Pero which is nagtuturo sila din ng tama. Okay. Kasi panahon nun, di ba ano pa yung ganun sila ka-primitive. Hindi pa ngayon, iba na marami na mga lalo mga kabataan. Okay. Marami na silang ibang napapaganohan. May point si Kuya Arman. Ngayon pa man, anong sagot natin doon? Hindi pa rin sinabi mo kanina, hindi tayo yung makikiayon dun sa kanila. Para madala mo sila. Kung ano pa rin yung... Kasi di ba sabi niyo, yung mga narang message na yung isang pastor na ang kanyang sinishare, yung mga rockers, nagsuot din siya na ano, pang-rock din. Naka-Harley pa pagdating sa bahay, di ba? Kumbaga, yung tamang approach pa rin. Ayon sa Biblia. Even though mayroong point si Kuya Arman, tama rin sinabi ni Kuya Chris. Kasi maging yung panahon nila Paul, yung panahon nila Paul, yun yung modern day. Yung panahon nila. Nung panahon nila Paul, nila Jesus Christ, ito na yung modern day, yung panahon nila. Ibig sabihin, meron din sila nakaraan. Okay? Ngayon, ang naging kapamaraanan nila nung araw, doon sa modern day, nung panahon nila po sa kanila Jesus Christ, by sharing the word, the pure word. Hindi rin sila gumamit ng philosophy. Kasi nung panahon nila Paul, yan yung kasagsagan ng ng philosophy, ng dahil sa mga Greek philosophers Kaya nga nung panahon ni Jesus Christ ni Paul, merong mga Gnostics, may mga agnostics. Philosophy yan, part ng philosophy. At marami, may mysticism. Yun yung kumbaga fad. Yun yung modern time by that time. Pero ang sabi ni Paul, kami mga kapatid, nakita niyo naman siguro, hindi kami gumagamit ng mga matatamis na mga salita o ng anumang kapamaraanan meron ng mundong ito in order for us na ma-divulge sa inyo ang word, ang katotohanan. So hindi nila ginamit. Hindi gumamit ng philosophy sila Paul sa Jesus Christ. Hindi sila gumamit ng mysticism. Hindi gumamit ng agnosticism, ng mysticism. Wala silang ginamit. Pure word. Kaya nga sinabi sa Biblia, sabi sa Book of James, dalawang klase kasi meron ng wisdom. Wisdom from above, and that is yung dala ni Jesus Christ, and which is here. Wisdom which is here below, and that is sensuality. At hindi kailanman gumamit si Jesus Christ, maging ang mga apostles, ng sensuality, ng wisdom na meron sa mundong ito upang ihayag ang Word of God. Hindi. Pero marami silang pwedeng gamitin ng araw. Marami. Ganon din sa panahon natin ngayon. So maganda yung tanong ni Kuya Arman, no? Actually maganda yung point na yon. Ngayon pa man, kung paano nung araw, salita ang naghikayat, umakit sa mga tao, katotohanan salita ng Diyos, gayon din sa panahon natin ngayon. Salita rin lamang mga kapatid.
Anyway, ano sinabi sa Biblia? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ano man yung binitawan niyang salita, ano man yung naging kapamaraanan niya, since hindi nagbago yung master, yung founder, ganun din natin siya ipapasa even now, even at the end of time. Even at the end of time. Kasi kung sasabay tayo sa libutan, kompromiso abutin natin. Para pure. Amen. Saka yung simpleng ginagawa natin pag minsan, yung pag-imbita ng kapatiran, sabihin natin mga bago, tapos dapat gawain ang sabihin natin, di ba? Tapos sasabihin natin, birthday ko, birthday na. Siyempre, mahihiya yung isa na hindi mo punta dahil birthday mo nga. Tapos pagdating doon, hindi pala birthday. So, siyempre, doon sa part na yun, parang, hindi pala totoo. So, masisira actually yung mistake na nagawa. At alam ko, one way or the other, maaaring nagawa natin yung ganun, yung white line na tinatawag. No? Hindi pa rin. Kasi, hindi pa rin. Si Jesus Christ kasi hindi niya naman naging way yung ganun magsinungaling para makapagyakap ng kaluluwa. Maging yung mga apostles, wala silang ginawang ganun. Wala naman siguro sa atin ang gaya ng ganun. Meron actually. Meron. Meron. Nagkukwento rin sila na naging ganun sila. Nangyayari siya. Pero iwasan natin yung minsan hindi naman intention. Minsan din lang, parang gusto mo lang isama din sa gawain. Minsan naisip na gano'n na. Yung pala pag-take na. Mas maganda talaga. Magiging halimbawa na sa iyo pagka marunong yun, Kasi nga, invite mo. yung mga sa iyo. kasama natin sa Bible studies, naka-experience talaga sila. Oo. Basketball. Yan. Iba yung Prayer. Oo. Grabe, kumbaga, parang sinisilihan ng Hindi rin pwede yung ganun. Mali talaga. Kasi di ba merong kasabihan ng mundo, the end justifies the means. Sa isang banda, parang totoo naman the end justifies the means. Ano man yung mga naging kapamaraanan ko, kung maganda naman na naging ending, okay lang yun. Kasi biblically, hindi obra yung ganun No? Hindi obra yung ganun. Kailangan yung ending saka yung means mo, yung resulta saka yung means, parehong righteous. Kasi hindi pwede kasing pag hinaghalo mong unrighteousness saka righteousness, nagawa mo yung kalooban ng Diyos. Hindi. Righteousness plus righteousness, then nagawa mo yung kalooban ng Diyos. So, hindi ubra sa atin yung the end justifies the means. Sa mundo, pwede yung ganyan. Pero sa Word of God, sa kingdom ng Lord, hindi pa pwede yung ganyan. At one way or the other, nagawa natin yung ganyan. Pero ngayon, sa pag-uusapan natin, wag na. Sabihin na yung totoo. Kasi hindi ba, naniniwala naman tayo sovereign on God. Kung gusto ng Diyos na dumalo siya, ano man ang ayaw niya, dadalo yan. No? Yun yung tinatawag na anong doktrina yon, yung ano? Yung nasa tulip. Irresistible grace. Yan, irresistible grace. Na kapag tumawag ang Diyos, wala kang magagawa kundi sumagot sa kanyang panawagan. Okay, so yun yung blessed hope. Yun yung blessed hope natin. So simulan natin. Ano ba yung mga challenges na kinaharap ni Apostle Paul? Na one way or the other, maaaring kaharapin din ng bawat isa sa atin. The first chapters of 2 Corinthians, kasi sa 2 Corinthians itong pag-aaral na ito indicate that Paul was being challenged by certain Christians din at Corinth. They had been affected by some Jewish Christians naman from Jerusalem who suggested that Paul was not a genuine apostle at all. Kung mapapansin niyo si Paul sa kanyang mga sulat, pansinin niyo yung mga Pauline epistles. Paul, an apostle of Jesus Christ. Kinakailangan niyang laging sabihin yon kasi meron kasing mga kapatiran hindi unbelievers. May mga kapatiran mismo sa mga church, sa mga churches na pinupunta niya, hindi naniniwala na siya ay apostle. Kasi yung history nga na siya yung kumadakip, mapatay ng mga Christian. Siyempre, ikaw yung nandun ko mo siya makita, di ka talaga maniniwala kung parang takot ka. Amen. Ano pa yung dahilan? Ba't hindi sila makapaniwala si Paul ay apostle din? Nung araw, na nabulungan pa ng mga Jewish Christians. Kasi maaaring hindi siya kasama dun sa... Yan pang isa siyempre. Of course. Tsaka tinutulong niya pang Gentiles. Ayan. Tama yung mga sinabi ninyo. Ano siya? Church killer. Tapos, nakafocus pa siya sa mga Gentiles at hindi lamang yon ang pinaka number 1, hindi nga naman kasi siya kasama doon sa original 12 na tinawag ni Jesus Christ. Kumbaga, maraming nagsasabi, in order for you na maging genuine apostle, dapat nakasama mo mismo in the flesh
si Jesus Christ. At hindi siya nakasama doon. Pero alam natin sa aklat ng Galatians, sinabi ni Paul mismo, for 3 years, no, nung bumalik siya, nung matapos siyang tawagan ng Panginoon, maborn again si Paul, hindi minarapat ng Panginoon na meron siyang makausap ng mga Christians, mga Christian leaders. Ang ginawa ng Panginoon, dinala siya sa Arabia. Yung 3 years na yun ni Paul sa Arabia, personal belief ko, tinuruan siya ng Panginoon personally through the Holy Spirit. Parang yung 40 years na paglalakbay. Yan. Inihiwalay si Paul. At the same din sa mga apostle, di ba? Nakasama nila ang Panginoon for 3 years. Amen. See, look at that. Oo nga naman. No? Inihiwalay siya. At maraming revelation ng Lord doon. Kaya pagbalik niya, totally iba na siya eh. Pagbalik ni Paul. Ibang Paul na siya. Makita natin, doon na lamang sa 9 ng Acts. Nagpakita sa kanya. Oo nga. Nung sino po kayo, Panginoon. Oo nga. Yun yung irresistible grace. Kapag hindi po ka ni Jesus Christ, Panginoon na tawag mo sa Kanya. Wala kang magagawa. Because yung flesh mo, yung kaluluwa mo, marirecognize yung Creator eh. Pag hindi po ka ng Creator mo, ang magiging sagot mo lang, Lord. Because that is your Creator. Siya ang lumikha sa'yo. Okay? Maging sino ka man. So, yun ngayon ang isa sa naging challenge ni Paul. Sabi nila, hindi raw siya genuine apostle. Ano pa? Hindi raw siya kasama sa original 12. Hindi lamang yon, some of his teachings went beyond the law of Moses. No? Claiming he was not a real apostle, they insisted his brand of Christianity was not real Christianity. Kung tayo napaparatangan tayong hindi tunay na Kristiyano, huwag tayong malungkot. Even Jesus Christ and Paul themselves, naparatangan din. Ano paratang na kay Jesus Christ nung may nagtuturo siya ng katotohanan? Ano sabi? Anak ka. Sinasabihan ng demonyo. Ayan, nung nagpapagaling si Jesus Christ, nagpapagaling ng may sakit ha, bumubuhay ng patay. Ang paratang pa sa kanya, yun naman kapangyarihan mo mula kay Satanas eh. Kay Beelzebub eh. Palaya siya ng focus. Masakit yung ganun ha. Gumagawa ka na ng kabutihan. Di ba yung pilay ba yan? Yung 30 ba yan? Oo. Ilang taon na siya yun na? Ay, bulag yata. Yung bulag sa temple. Sa temple. Yung bulag na mismo nagpatotoo. Pinalayas pa nila. Ayaw pang paniwalaan. Sino ba talaga? Ano ba talaga nangyari? Kasi nga, ang sabi niya, kung hindi sa Diyos nang galing yung kapangyarihan, hindi siya makakagawa. Diba? Look at that. At si Paul ganun din. Kaya muntik-muntik na mamatay si Paul eh. Kaya dun sa huling mga sulat niya, frail na siya, hindi na siya makasulat eh. Sa edad na rin, saka sa gulpe, sa bugbog na inabot sa kamay ng mga unbelievers. So, kung tayo nakakaranas ng ganyan, actually, wala pa nga si katiting ng mga naranasan nila. You know, kaya nga sabi ng Lord, magpakatatag tayo kasi kung tutuusin, mas masahol yung dinaanan lang sa atin. Ano pa sinabi sa Biblia? Hindi pa nga dumanak ang dugo eh. No? Hindi ka pa nag-shed ng blood, sabi nila doon. Hindi ba lagi nating ginagawang, lagi ko sinasabi o naririnig natin, sino ba sa atin talaga ang sa pananilbihan sa Panginoon, dinugo ka. Sa tindi ng pananilbihan mo sa Panginoon. Sa kagigitara mo para sa Lord, kaya nahiwa na yung daliri mo. O, di ba? Sino yung nakaranas ng gano'n? Kakakanta mo, napipika ng 1 linggo. Wala naman, di ba? Wala naman gano'n. Sa kasasalita mo, nagdugo na yung bibig mo. Sa katuturo mo ng Word of God. Ayan, nabulag ka sa matinding pag-aaral. Kasi pamper ka tayo kung isa may nalulundo. Tapos pagdating mo, may barya na pagkain. Paano mo sabihin ng sasakit? Meron nga Pero naman. wala kang pagkain. Siguro yung BS na pupunta ka, talagang magbibiyas ka talaga, walang pagkain, BS na talaga, tapos uwi na. Wala eh, may sundo, kompletong lahat. May naka-aircon to pa nga. Kung sino yung dumating minsan sa gawain, pawis na pawis, nangingitim na siya. Kasi naglakad siya, walang pamasahe, walang sa mundo eh. Wala, di ba? Wala nakaranas natin sa atin. Meron daw, pero negative. Ako ko po, nauutabot. Wala. Sa tindi ng paninigbihan, natulog eh, na pagkakaupo niya. Yan din yung lagi Hindi matay. Sa pagsisend nito sa mga kapatid. Nahihirapan daw siya. Iniiwanan. Lagi kong pinapaalala sa kanya, lalahanin mo. Bago ka pa, si Jesus Christ. Siya muna na. Bago ka pa. Saka kapag yung tama yung sinabi ni Kuya Chris, dagdagan ko lang. Kapag yung personal strength natin ang ginamit natin, yun ang kauwian mo. Malulungkot ka, mawalan ka ng pag-asa, mayayamot ka, kung lakas mo lang ginagamit mo. Pero ano yung pinagpapasa Diyos kasi yan eh. Kapag nagawa natin yung part natin, to, kahit
isang taon na pang makinig or what, ginawa mo naman yung part mo eh. Saka pag Oo. yung personal plan mo na, Wala. dapat itong Friday. Personal timing mo. Matatanggap mo siya. Amen. Dapat. Lagi ko rin sinasabi. Kaya napapag-usapan. Ang trabaho natin, di ba, yung magsabi, mag-sing. Ayan. Ang nagpapatubo, Lord, hindi mo na trabaho mo. Of course. Nag-aasik tayo ng word, merong mag-share, magdidilig sa kanila ng word of God, pero ang Lord ang magbibigay ng increase, ng pagpapalago. Tema ng inalimili yung mga kapampangan na bro, hindi naman binabraso ng nila kuya at yung kahit na sinasabihan na pero may kapamaraan naman kasi. Oo nga. Amen. Oo. Sa hindi mo inaasahan na di ba? Kung tatanggap ka din sa mga course. realization ka na Sitwasyon na rin mismo. Amen. Amen. Kumbaga walang brasuhan. Pero kagandahan nun, kasi parang nasishare na siya, kaya hindi siya sa iba napunta. Kasi Oo. pagka wala siya naririnig at nangyari sa kanya yun, Oo nga. baka iba ang Yun nga ang kagandahan kapag nag-share ka lang, one time in the life of that person, maaalala niya, he will remember the word of God. Ay, hindi sinabi sa Isaiah 55 na Eleven. kapag binitawan mo yung salita ng Diyos, hindi siya babalik, hindi niya nagkampanalita. Amen. Kasi the word of God is alive and powerful eh. Kagandahan din sa atin yan, kung nagkakaroon tayo ng ganito. Hindi tayo kagad na sa sarili natin pagka hindi yung iba tumatak. Kasi sa atin kasi mag-share ng word eh. Tapos ipag-pray, nang ma-share mo sa word of God, kahit maraming mga pag-ayaw or what, pag hindi pagsang-ayon, basta ipag-pray mo, tapos bahala ng Lord sa kanya. Bahala ng Lord. Okay, so, si Jesus Christ na paratangan ng kapangyarihan niya kay Beelzebub, maging si Paul na paratangan na hindi siya tunay na apostol, at maaaring tayo, one way or the other, na paparatangan din tayo ng ating mga kasama sa ating buhay. So one of the devil's favorite tricks is to brand the truth as a big lie. And that's exactly what was happening at Corinth. At kung mga unbelievers ang magpaparatang sa'yo, makukuha mo pa eh. Ay, mga born again naman. Plastic naman yung mga yan. Maintindihan mo sila kasi unbelievers eh. Pero mas masakit kasi kung yung mismong mga kasama mo sa church. Kasi dito kasi nagpaparatang kay Paul kasama sa church eh. Yung masakit yun. Kumbaga kapamilya mo eh. Kapamilya mo. Ngayon, itong mga kapatid na ito kasi biglang background lang. Kaya bakit naman ganyan yung mga kapatid na yun? Si Paul na nga nagsasalita. Ganyan pa sila. Kasi Christians yung nag-usapan natin eh. Yung nga lang kasi, sila yung mga tipong katulad natin, let's say, nakakaisang taon ka pa lang na Kristiyano, malaking possibility, marami ka pang dala eh. Marami tayong baon kasi. Hindi yung pa talaga totally na i-give up yung dati mong kaisipan, yung dating, yung ipag-ikas ng katawan, ng laman, nandiyan pa, yung mga nakasanayan, yung karamihan ng isip. Katulad ng mga Jewish Christians, alam mo na, napaka-legalistic ng mga yan. Oo. Even though naging Christians na sila, oo. Even though Christian yung mga pinag-usapan natin, kaso ang katotohanan talaga, merong pagkakataon, even now, maaring tayo, nararanasan natin yung pagsipa ng old nature natin, ng old man. Especially dyan sa Corinth, di ba gusto nila, yung mga tao nandiyan, authority, yung power. Kaya nga gusto nila lahat sila, share. Ayan. Kasi yung kasing City of Corinth, kumbaga Manila siya or parang Makati, ganyan. Lahat naroon. Tapos yung mga taong nasanay sa ganung relihiyon, sa ganung pamumuhay, sa ganung karakter, pagkatao bilang isang araw malalagay sa loob ng church, hindi madali. Okay? Pero yun na naging karanasan ng ating kapatid sa kanila. At maaaring one way or the other, nararanasan din natin sa bawat isa. So again, kung mga unbelievers kasi ang tutuloy sasayaw, matatanggap mo pa eh. Pag nasa loob na mismo ng simbahan, medyo mahirap dalhin. Pero, sa tulong ng Panginoon, makakaya pa rin natin. Dahil again, ang Lord naman ang sovereign. Yung namang gusto niya ang masusunod eh. Kung ano yung ayaw niya, yung gusto niya, yung pa rin siyang mangyayari. So, kung yan ang nangyayari sa ating kapatid si Paul, ano ang kanya naging response? Paul's response to these charges is to describe for us the nature of his ministry. Hindi siya nakipag-away, nakipag-balitaktakan or what. No? As we shall see, Paul's ministry bears 5 unmistakable qualities of Christianity that cannot be successfully counterfeited.
Kasi marami namang sign yung pagiging counterfeit eh. Sa pera, maraming sign kung counterfeit o hindi. Right? Maaari hindi tayo expert, pero maraming expert, hawakan pa lang nila yung pera, alam na nila kung fake. Sa mga gadgets, salita naman kung fake o hindi eh. Sa tao, sa mukha. Sa pera. Oo, kung fake yung tao, mahalata mo rin naman. Mapapatas yung body mong motibo eh. Especially kung Kristiyano kami, discernment na tinatawag, madi-discern. No? Oo. Di ba? Sama sa tignan tao. Ang mga alas, kapag fake naman, madaling malaman, di ba? Especially kung wise ka syempre, kung matalino ka, hindi ka yung basta-basta lang. Right? Sa mga gadgets na binibenta, minsan nga, ang number one na indicator, yung price, bakit napakamura. Pangalawa, bakit ang gaang yata? Maraming indicator eh. Madaling malaman kasi. Yung tao naman, titignan mo yung attitude niya, yung character niya, at yung background. Magdadako. Di ba? Hindi lamang yun, yung mga tao nakapaligid sa kanya ngayon, malalaman naman sa mga tao yun kung sino talaga siya. So, madaling malaman kung sino yung mga fakes. Yung mga face value lang pala. Ngayon si Paul, alam kasi natin itong kapatid na si Pablo, authentic siya. Genuine kind of Christian. At yung pagiging genuine niya, pinatunayan ni Paul sa pamagitan mismo ng mga ministries na kanyang kinalalagyan. At yun yung mga hindi mo kayang i-fake or i-counterfeit. Hopefully tayo, kapag tinignan ng buhay natin, genuine yung nakikita ng mga tao around us. Hindi mga nakikiuso lang. Hindi, nasa Saudi kasi yan. Alam mo na, wala siguro magawa doon. Pag uwi dito niya, kita mo, balik na naman sa dati yan. Di ba? Ganun ang tao eh. Inom niya, sabi ko. Di ba? Ganun pag uwi sa Pilipinas. Born again yan. Oo. Kasi wala namang mapuntan sa Saudi yan, kaya naman nagsasama sa mga born again yan eh. Nakakita ng babae, para may kausap siya. Di ba? Kaya nga tayo, di ba? Hindi naman sa mahigpit, kaya lang, cautious tayo dyan. Kasi hindi naman dating place ang simbahan. Hindi rin number one reason kung bakit ka dumadalo. Naghahanap ka ng girlfriend o boyfriend. That's wrong. It will come along the way. Hindi ka rin namimingwit ng maraming isda. Again, that's wrong. Mayaman to, pag-utak na. O, diba? Ayan. Mamaya, wala na simba, nakapag-utak na. Hindi tayo mga buitre, hindi tayo mga agilang naghahanap ng masisila or what. Anyway, maraming mata namang nakatingin. So, maraming nagbabantay pagdating sa bagay na yan. These qualities have nothing to do with personality or temperament. Ako nung mabasa ko yun, sabi, Lord, maraming salamat. Kasi kung pagbabasihan natin, ang attitude natin lang, personal na temper natin, sabi mo, Panginoon, hindi ako kailanman magiging katulad ni Paul kung ako ganito. Pero hindi doon nakabase yung pinag-uusapan natin. Maraming salamat sa Panginoon. Imagine, kung in order for us na masabi mong ika-genuine Christian, dapat hindi ka na madaling mabwisit. Kailan pa mangyayari yun? Paano kung in order na maging tunay na Kristiyano si Kuya Lemuel, kailangan hindi na siya nagtataas ng boses? Baksak. Kailan mangyayari yun, kapatid? Hindi na mainipin, hindi na nakakapag-isip ng negative, hindi na nagsusungit. Kailan mangyayari hindi tayo magiging ganun? Never. Buti na lang hindi doon nakasalalay yung pinag-usapan nating pagiging genuine Christian. Kasi kahit nga si Peter, nagtatlong beses eh. Amen. Kung nandun yung immunity ng believe ni Peter, dapat wala na siya. Pero ito pa yung habang nagkirasya ng Panginoon. Saka hindi ba yung kasi ang laging pinambabato sa atin ng unbelievers, yan ba ang born again na iinis? Yes, ang born again na iinis. Ano ba tayo? Hindi tao. Yan ba ang born again nagagalit? Yes, ang born again nagagalit. Hindi naman pinapatay yung emotion natin. See? Amen. Parte yun ng emosyon eh. Expression yun eh. Pag hindi ka marunong mainis, baka naman kulang ang pagkatao mo. Yun lang yun. Kasi imagine, di ba ganun ng mga unbelievers? Kita mo, naubusan ka lang ng ulam, nakasimangot ka na. Yan ba ang born again? Akala nila pag born again, wala nang emosyon. That's wrong. Kala na pag born again, hindi ka nagugutom. See? Di ba? Kala nila born again, apathetic. Oo. Diba sabi nga, pwede kang Apathetic. magalit, pero Yan. Yun naman yung paalala ng Panginoon. Tao pa rin tayo kung nang tayo ay maging born again. Hindi yun na maging born again kaya hindi ka na tao. Hindi ba? Automatic. Kuya, Okay, sabay muna.
Ayan, iba na yan. Pagiging hindi na genuine. O, di ba? So, yung quality po, yung pag-uusapan natin, yung 5 qualities sa pagiging authentic Christianity, hindi pinag-uusapan dito yung ating personality or temperament. So, anyone who discovers the secret of authentic Christianity can attain them. They are timeless, yung pag-uusapan natin. So, they are just as genuine now as in Paul's day. So, ulitin po natin, kapag sinasabi lang, yung ba ang born again? Yes! Kasi po, tao pa rin naman po ako, inay. Tao pa rin ako, pare. Ganun lang naman yun eh. No, hindi tayo biglang naging, para ka autistic. Para kang naging sinto-sinto, naging born again ka lang, hindi ka na marunong manginis, hindi ka na naiinip, hindi ka na nagtataas ng boses. Hindi sinabing ganun sa Biblia. Kaso nung nalilibel lang ang, kumbaga parang nadadrag lang yung pangalan ni Jesus Christ at saka yung born again Christian as yung belief natin. Kasi may mga kapatiran kasi na syempre nakadalunan, nakapag-aral na, matagal nang nag-stay sa simbahan. Tapos biglang, syempre, hindi naman siya nagtagal na patuloy, kaso lang na parang nawala. Tapos, nung nawala siya sa katuan ng simbahan, nung hindi na siya nag-follow up, doon siya nagkamit-kamit lang yung alam ng tao, mga tao sa paligid niya, na born again Christian siya. Tapos, kumbaga, doon sa pagkawala niya sa simbahan, parang nakagawa na siya ng taliwas na sa pananampalataya. So, ang nangyari, ayun nga, nalilabel na. Para sa prodigal son, wala pinakaiba. Pero hindi siya justification na gagawa pa rin. Kasi minsan, nagkaroon kasi ako ng encounter noon na alam nila na nung nasa jail pa tayo as one. Tapos, alam kasi nila yung kapatiran na yun, dumadalo sa jail. Tapos meron siyang sa atin, dumadalo sa simbahan. Tapos meron siyang nagawa ng kalibati. Di ba, dumadalo yun sa inyo? Tapos, tiniwan ako na ang tao naman. May matuturuan ng Panginoon, pero may sariling disposisyon ng mga tao sa Buti ngayon, nung nakita nila. Sinabing ganitong hindi, it's nothing to do with our personality. Hindi naman siyempre justification na lagi ka namang galit. Kasi may confession ng Panginoon. Pwede naman magalit eh. Oo. Araw-araw na lang. Ayan. Mawala yung confession. Ayan. Ano to eh? Nagkalit ako. Ayan. Tama yung mga sinabi ninyo. No? That's why, titignan natin ngayon yung 5 unmistakable quality ng pagiging authentic. Na sa ganun, yung mga ganun, hindi pwede ipan-justify. Hindi, sinabi naman sa Biblia, tao pa rin naman ako eh. Hindi pa rin. No, meron kasi tayong, kumbaga, meron tayong ngayong standard. Di ba? Patayan. Para masabi mo yung tao. Hindi natin pag-aaralan to, na after natin pag-aaralan yung Dima, nag-witch hunt na tayo. Ay, yung 5 qualities na pag-usapan namin, parang malabo sa kanya. No? Para sa atin. Oh, ayan. First and foremost, this is for us. Doon lang yun sa kanya, nakikita ko. Alam mo, tama yung mga pinag-uusapan natin kasi yan din mismo naging karanasan ni Paul, di ba? Sabi niya, kung ano yung dapat niyang gawin, hindi niya magawa. Di ba? Yung hindi niya dapat gawin, yun ang nagagawa niya. Amen. See? Hindi na in-elaborate ni Paul kung ano yun, but we can relate. Kasi katulad din natin si Paul. Meron tayong nagagawa ang hindi natin dapat ginagawa. Kung ano yung dapat natin gawin, yun hindi natin magawa, right? Eksakto. Tao kasi, tao na nasa luma pa, nasa katawan pa rin na ito eh. Bago yung kaluluwa, pero luma yung sa sidlan, yun ang problema. Yun ang problema natin, dilema. Si Paul na yun. Oh, si Paul na yun. Si Paul na yun, pero na-experience pa rin niya. Look at the struggle. Yung usual na na-experience ng mga nakamihan sa atin. Matindi ang personal struggle ni Paul kung babasahin yung in between yung sa Romans chapter 7 yata yun or what. Kasi nasabi niya bandang huli after na sabihin niya na yung bagay na yun, how wretched I am. Oh, what kind of wretched man I am. Sino magliligtas sa akin sa body of death na ito? Yun nga sabi niya at the end of that, maraming salamat kay Jesus Christ. Na even though I am like this, no? Forgiven and yet napaka-imperfect, maraming salamat kay Jesus Christ. Tanggap niya ako. Diba? Langit pa rin ang punta. Pero at least nakita pa rin sa kanya yung 5 unmistakable qualities of being an authentic Christian. So, kunan natin yung una, maiksi lang to.
Sa 2 Corinthians 2:14. Sabi ni Paul, "Thanks be to God, who always leads us in triumphal procession in Christ." Procession. Parang naglalakad tayo in victory kasama si Jesus Christ. "And through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him." Yun ang pabango na isang Kristiyano. Yung kaalaman niya kay Jesus. Yun ang number 1 na fragrance na isang Kristiyano. Kasi nagiging mabango tayo sa Diyos, number 1, sa pamagitan ng mga salitang lumalabas sa ating mga bibig na nanggaling din naman sa Kanya. At kapag narinig ng kapwa natin tao yan, masamyong amoy din or kumbaga scent for them. Na pag naririnig nila yung word of God through us, na ibang pakiramdam. No? Iba yung pakiramdam. So dito natin kukunin yung mga pag-aaralan natin, isa sa ilan dyan sa part niyang binasa natin na yan. So ang number 1, ang mark number 1, unquenchable optimism. Ano ba yung unquenchable sa Tagalog? Mahirap lang. Pwede bang Halimbawa, na-quench yung fire, na-quench yung thirst. Parang wash out. Okay, pero unquenchable. Hindi ba wash out? Ayan. Hindi na ano? Okay, ano pa? Hindi na ubos ng pawisan. Hindi na ibalik ang pawis. Hindi mapapatay. Ano ba? Pag sinabing unquenchable fire, Parang hindi nagmamaliw. hindi nagmamaliw. Okay? Ando na yon sa sinabi ni Ate Edith. Hindi nagmamaliw, hindi tumitigil, hindi nauubos, unquenchable. Kung sa parang illustration yung parang sa burning bush. Ayan. Yung burning bush. Unquenchable yung at buhusan mo ng tubig, hindi mamamatay. Unquenchable. Ano may optimism? Mahirap din yan. Parang sa mata eh. Optal eh. Optimistic, parang positive lang. Ayan. Okay. So sa kung i-repress natin, ano yung sabihin niya unquenchable optimism? Hindi nauubos Hindi na... Ano ba yung pagiging positive sa Tagalog? Positibo. Napaka-positibo. Pagka-positibong hindi nagmamaliw. Hope, pag-asa, punong-punong pag-asa. Okay. So I believe, alam na natin. Hindi namamatay ang pag-asa. Ayan. Hindi nagmamaliw. Ayan, pag-asang hindi nagmamaliw. So, nandun na tayo. Okay. Ang mark number 1 ng pagiging authentic Christian, yung pag-asa mo, hindi nagmamaliw. Punong-puno ka ng pag-asa sa buhay. Kaya nga, di ba, minsan kadalasan, i-share ko sa mga pag-aaral, personal ko lang, nakaka-irritate kapag may manggagaling ng Pilipinas, pagbalik dito, walang ginawa kundi magreklamo. Ang init sa Pinas. Dapat 1 month ako, kaso 15 days na kasi ang init. Ano pa? No? Ay, kukwento ko lang ulit, kasi nga nakasabay ko sa pila sa airport pabalik dito. Yung nasa harapan ko, may kausap siya. Sabi niya, nagkukwentuhan sila, i-ano ko lang yan. Pare, dapat nga, mahabang bakasyon ko, pero kinatsert ko, pare. Sabi niya, bakit naman, pare? Paano naman? Sa Pilipinas, gusto mo kumain ng ubas, hindi ka makakain ng ubas. Ito yung narinig ko, nasa harap ko sila. Lahat nireklamo. Dito daw, anytime pwede ka kumain ng ubas. Ang init-init daw sa Pinas, samantalang dito, naka-aircon sa kahit saka magpunta. May pamilyang tao. Sa isip ko, walang kwentang... Asawa naman ito. Dito kasi kuya sa mall, pwede ka kumain ng ubas sa loob. Hindi ka nabibili. Kaya anytime, Tapos pinagmamalaki pa niya, pamilyado siya eh. Pamilyado siya. Ibig sabihin, dahil mainit sa Pilipinas, pinagpalit mo yung pamilya mo, bumalik ka kaagad dito. Gusto mo ng ubas, pinagpalit mo. Imagine that. Tapos pagdating sa dito, gusto mo mapagbakas. Ang hindi ko gusto yung mga naririnig ko kasi sabi niya, yung mga, hindi niya rin makain lahat ng gusto niyo kainin sa Pinas, samantalang dito, anytime, bro. Mababaw. Walang kwentang. okay lang sana. Kasi kung ikaw, Gusto kasi budget ko, kailangan ko ng kumita. Di ba? Yung iba tuloy mag-iisip, mamaya, baka meron ng ibang inuuwian, kaya naman gusto bumalik ka agad. Yung iba tuloy, nagiging ganun na kaisipan, right? Nakakalungkot na marinig ko yun, hindi ko nakalimutan yung mula nun. Tapos kaya pag meron nga galing sa Pilipinas, bumabalik dito, pag nakakarinig ako ng mga reklamo sa Pinas, kung sa akin, why? Lupang hindi, sinilangan mo yan eh. Andun ang parents mo, mga kapatid mo, mga apo mo, kung asawa mo, pamangkin mo. Andun lahat ng mga loved ones. Tapos kung magsalita ka, ganyan na lang against sa Philippines. It's so easy for them to forget.
No? Why? Tapos paggalingan, naku, Pilipinas, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Bakit Diyos ka ba? At nasasabi mo, at alam mo na yung future ng Pilipinas na wala na siyang pag-asa? Who are you? Personal ko lang, ako, irritated ako sa mga ganyang klaseng tao. Kasi hindi yon mark ng pagiging authentic Christian, yung nawawalan ng pag-asa. No? Wala naman siya naitutulong sa Pilipinas. Di ba? Okay, fine, nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas. Pero bukod doon, ano pa? Reklamo. Yun ang nai-contribute mo, puro reklamo. Okay na sama magreklamo. At least may ginagawa. It's like, of course. Ang kalat-kalat dito. Tapos tapon ka naman ng tapon. Di ba? Hindi ba? Hindi yun mark ng pagiging tunay na Kristiyano. Anyway, itiretso natin. The first mark is found in the very first phrase. Sabi niya, thanks be to God. One unmistakable evidence of radical Christianity is a spirit of thankfulness, even amid trial and difficulty. No, katulad nung daily bread kanina, di ba yung God's clock? Tandaan natin mga kapatid, hindi umiinog ang mundo around us. Hindi nangyayari ang lahat ng bagay sa buong mundo nang may pagsang-ayon sa gusto natin o ayaw natin. No, it's not. It's not like that. Kaya nga wala tayong kapangyarihang baguhin ng mga bagay-bagay kung kailan natin gustong baguhin eh. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi umiikot ang sanlibutan around you. Because I am the Creator. Umiikot ang lahat sa akin. Yan ay tinuturo ng Lord, hindi sa atin mga kapatid. Hindi sa atin. At tapos, this week, nababasa ko lagi sa BBC or sa CNN, ang isa sa topic sa BBC pala, sa science. Bakit daw ang time, laging pasulong, walang pabalik? No? Isipin mo yung mga tao, nag-iisip sila ng gano'n. Tinatry kasi ng pag-aralan, bakit nga pala ang time laging forward, walang backward? Bakit walang rewind, puro forward? Parang sinabi, bakit ang tao di bumabata? Bakit daw ganun? Saka kapag gusto naman kasi ang hinaharap ng time. Kung meron ng ganung kapangyarihan ng tao, grabe siya. Tapos binasa ko yung article, ang haba, mga scientific explanation, quantum mechanics, lahat pinag-usapan, string theory, pinag-usapan ang black hole, lahat pinag-usapan, the theory of everything pinag-usapan. Sabi, isip-isip ko, itong mga taong ito, naturiyan mga matatalino. No? Kapag walang alam sa Biblia talaga, pati ba naman yung time iisipin mo, dapat may pabalik din? Walang ganun, wala. Pero sila, may theory sila, pwede daw eh. According daw kasi sa science, sa theory of everything, supposedly pwedeng ibalik ang time. Sabi ko, ano ng klase mga tao ito? Hindi pwede. Hindi pwede. Diyos lang ang pwedeng magbalik kung gugustuhin niya. Oh. Kaya lang, alam nyo, ang kaibahan ng Diyos, hindi niya na kailangan mag-rewind. Because God is omnipresent. Present ang Diyos ngayon sa past. Nasa past siya ngayon. Nasa future din ngayon ang Diyos. At nasa future din ngayon ang Diyos. Hindi niya na kailangan mag-rewind at mag-fast forward because He is God. He is ever-present. That's why ang time sa ating mga physical creation, puro pasulong. Because we are going somewhere. No? Kaya nga din share ko po yan, di ba sabi nga nasa huli ang pagsisisi. Kung gano'n na may rewind ang time, wala nang pagsisisi na gagawin ng mga tao. Diba? Kasi mababalikan nila. Ano naman? Aanhin mo pa si Jesus Christ. Wala na. Babalik ka lang naman pala. Reset lang. Nakaraan mo, itatama mo Napali pa na ako nung isang araw. Oh, bakit? Ayan. Parang pelikula lang. Amen. Kasi pag ganun, tama si Ate Edith, kung ganun, hindi na natin kailangan ng repentance. Wala na rin salvation. No? Tsaka lahat perfect na. Kung mapaperfect nga. Kasi ang mangyayari sa tao, babalik at babalik lang kada magkakamali. Pero walang perfection mararating. Kung meron mang impossible for us, perfection. That's impossible. No one can be perfect, only God. Kaya sabihin mo, pag nagkamali ka, babalik ka na lang para maging perfect. Actually, hindi mangyayari yan ever. Ang mangyayari sa buhay natin, babalik ka lang, pupunta ko ulit, magkakababalik ka na naman. Walang katapusan na yan, loop. No? Repeat. Gusto mo bumata, nagkanak ka na. Kasi anak mo, ayaw. Ba't hindi ko kumukha? Kung nagkamuk ka naman, parehas ka edad. Ba't kamukha na kapitbahay? Babalik ka na naman. Di ba? O, di ba? Parang Anak mo, ayaw bumalik ka. Ikaw bumalik ka, parehas ka. Nung basahin ko yung article yun, matatalinong tao nag-uusap doon. Mga physicist,
mga gumawa ng Hadron Collider, yung magaling ni Pelantod na nakaganon, si Stephen Hawking, at yung mga natuloy na matatalino ng tao. Pero mangmang sila, mga kapatid. Mangmang, nakakatawa yung mga pinag-uusapan. No, nakakatawa. Of course. Tamang-tama. Tamang-tama. Bakit ba tayo napunta doon? Bumalik tayo kanina. Okay? Naliwan natin. Ayan. One unmistakable evidence of radical Christianity is spirit of thankfulness, pagiging mapagpasalamat kahit merong trials and difficulty. Authentic Christians operate by a belief in God's grace. Doon tayo nag-ooperate through grace. Love and ultimate control ng Diyos. God's grace, God's love, and God's ultimate control. Kaya hindi tayo nawawalan ng hope. Meron tayong unquenchable optimism. You can see the unquenchable optimism of authentic Christianity clearly in the book of Acts, where a note of triumph resounds despite all the dangers, hardships, persecutions, pressures, and perils that the early Christians experienced. Oo nga naman. Di ba, si Paul nga, ilang beses na rin siya na shipwreck. Di ba? Yung nakakatawa doon, nung ma-shipwreck sila, alam ng mga kasama niya sa barko na Christian siya. No, sinampa ng Diyos to. Sabi mo, maging pagtaas. Oo, di ba? Nakaligtas. Ano to, mahal ng Diyos to, panalo tong Paul na to. Dumampot ng kahoy para sa siga, tinaklaw ng ahas. Naku, sinumpa ng Diyos to. Marami sa mga ginawa. Hindi namatay. Ganun yung mga tao around us eh. Walang hinge. Wala silang pinagkakapitan ng hope. Kung kaya laging nawawalan ng hope. Samantalang tayo, meron kasi tayong pinanghahawakan ng hope, regardless kung ano nangyari sa paligid natin. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi naka-hinge na tayo doon, nakakapit na tayo sa hope eh. And that is God. Karaniwan ng tao, katulad ng mga Chinese, di ba puro observant sila? Yung ino-obserbahan yung time, yung whatever. Oh, yeah. Sinabi ni Jesus Christ, di ba? They know how to observe times and, di ba, signs. Pero hanggang doon lang. Doon na binabasa yung lahat. Parang sa fortune cookie, ano. Pero sabi ng mga Chinese, hindi naman doon sa kanila nang galing yung fortune cookie. Gawa rin naman sa West. Ginagawa ng Chinese. No? Yung pusa yung lucky cat na ganyan. Meow, meow. Mga kalokohan, ano? Marami yung napag-aralan natin kagabi, di ba? Kaya sa number 2, yung topic kasi namin kagabi is bakit kailangan natin paniwalaan na mayroong buhay after death. Sabi dun sa number 2 is yung about beauty and balance na tinatawag na saan kahit anong suliranin meron ka ngayon, pero dahil meron kang life after death na pinanghahawakan, alam mo na may tatapos rin yan. Pagdating ng panahon. Pagkatapos ng tagulan. Oo, sabi nga doon na kung paano susikat at lulubog ang araw, ganun din ang buhay ng tao. Ang problema, suliranin natin. Oo naman. Ganun din. Come and go, ano? Come and At go. saka pinapakita din kagabi doon sa pag-aaral namin na pagdating sa time, pinapakita ng Diyos din yung equalities ng tao. Mapamayaman ka man or mahirap. Pagdating sa oras ng kanyang kamatayan. Amen. The Lord gives and the Lord takes away. Maging sino ka man. Di ba? Yun ang common denominator natin. Doon tayo pantay mga tao. Pagdating sa problema, pantay-pantay lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Di ba? Oo. At kapag pinag-uusapan na yung buhay, yung life itself, walang halagang pwedeng itumbas ng talaga eh. Wala eh. At marami na tayo nasaksiyang ganyan. Pandayaman. Billionaires and yet they died. Wala nagawa yung yaman nila. Kaya mali rin yung na kaya ka nagpapakayaman para pag nagkasakit ka, hindi ka mamatay. Hindi totoo yun eh. Mamatay ka Di ba kasi maraming billionaire nagkasakit namatay eh. Look at that. Anong ginawa ng hospital niya? No? Hindi rin eh. Hindi rin. Ang kaya lang natin, of course, this is an illusion. Ang kaya lang natin, i-prolong ang buhay. Pero actually, no, it's not like that. Kasi nakatanda Kasi We cannot prolong our life. Sabi ng Panginoon, bukas, hindi ka na. Tapos ka na, kahit gusto pang i-air yung katawan mo. Araw na araw mo na mamatay. Yun yung mga term na illusion lang eh. Pero hindi naman tayo katulad ng mga Faithism. once dito dahil. Oo nga eh. Kung gusto ng Diyos na mamatay ako ngayon, kahit ano pang pagiging gawin ko, mamatay ako. Ganyan sila eh. Oo, ayan. Walang pag-aalaga. Yan. Kaya mag-drive sila.
Oo nga. Napanood siya yung Oo nga. talaga, nagpalit sila ng gulong sa parang. Nagkakatawa pa tayo. Okay, so, ano ang bunga ng unquenchable optimism? Siyempre, yung attitude of thanksgiving. The attitude of thanksgiving evident in these passages is genuine and profound yung sinabi kanina. Sinabi kanina ni Paul, thanks be to God who always leads us in triumphal procession in Christ. Sign niya ng pagiging pagkakaroon ng hope, unquenchable hope mula sa ating Panginoon. And there is nothing artificial about that. Kasi hindi ba minsan may mga tao napaka-artificial eh. No, napaka-artificial. Yung bang napaka-negative na sabihin na nga natin, napaka unfavorable na nangyayari sa kanya. Pero yung bang minsan, hallelujah pala na, hallelujah. Yung minsan yun, para bang pinagtatakpan na lang niya yung talagang nararamdaman niya, yung sitwasyon. Pero deep within, durog naman ang puso. No? Yun naman ang totoo. Kasi sabi daw siya, consider it pure joy. Pag mga dumaranas ng mga ganun. Trials and testings, ano? Okay. So, tingnan nga natin ibig sabihin ng author dyan. It is a far cry from the imitation thanksgiving often seen in Christians today. Ngayon, some people think they are expected to repeat pious and thankful words even when they don't feel thankful. Yung bang by heart, malungkot ka nga eh. Hindi ka naman talaga nagpapasalamat kasi masakit na masakit sa'yo. Pero yung lumalabas lang sa bibig mo, kontra sa talaga nararamdaman mo. That is fake. At alam ng Lord yun. Oh brother, nga pala, nabalita ako, ganito, ganyan na nangyayari sa buhay mo. Okay lang brad, yun ang kalooban ng Panginoon. Okay lang ako brother. Pero alam ng Lord, yung puso mo durog na durog. And it's not okay actually. It's not really okay with you. Si David, lagi kong, paborito ko kasing isa sa character si David sa Biblia. Hindi perfect. David is not perfect. At mas maraming nagawang si David na mas masahol na kasalanan kaya sa atin. Pero ang kagandahan kay David, kapag nagkasala siya, at kung ano may nararamdaman niya, yun ang talagang nilalabas sa bibig niya. Halimbawa, sabi niya, Panginoon, bakit mo pinabayaan? Kasi by that time, yun talaga nararamdaman ni David. Yun talaga nararamdaman niya. Panginoon, bakit ka nakatalikod sa akin? Kung kailan napapaligiran ako ng kalaban, hindi mo ako pinapansin. Yun talaga nararamdaman niya, sinasabi niya sa Lord. Hindi niya pinagtatakpan. Yun kasi ang kaibahan ni David. Pero pag dumating naman na sagot ng Diyos, eto naman siya, maraming salamat sa Panginoon. Humarap ka sa akin, tunulungan mo ako sa akin mga problema. Ganon siya kasi honest. Ganon ka-transparent kasi si David eh. Kung ano talaga yung laman ng puso niya, sinasabi niya sa Lord yun. Ganon siya. Kaya nga tayo, sa pananalangin, ang admonition natin sa bawat isa, kung ano talaga nararamdaman mo, sabihin mo sa Lord, nagpe-pray ka na rin lang, by heart sa Kanya, sabihin mo na yung totoo. Lord, ito pong nangyayari sa akin, inaamin ko po, hindi ko maintindihan, Panginoon. Ginawa ko naman po ang lahat, bakit po nagkaganto? Ba't yung assistant janitor pa ang naging manager, ako hindi? Yung mga ganun pa, sabihin mo yung totoo kasi, yung puso naman ang tinitingnan ng Lord, hindi naman lumalabas sa bibig natin eh. Alam niya, kung baga kulang lang bumukas yung langit. Hoy! Sabihin mo na yung totoo. Alam ko yung laman ng puso mo. Yan ang ilabas mo sa bibig mo. Kulang na lang, ganun na mangyari. Dapat ganun tayo pag nagpe-pray. Panginoon, ang sama po ng loob po ngayong araw na ito. No? I'm expecting talaga po na ito mangyayari. Pero bakit, Lord, hindi yun na nangyayari? Dapat ganun tayo ka-honest sa Lord. Kasi hindi naman itatago yun eh. Hindi ba yung alam ng Lord, meron kang reklamo sa puso mo, pag nag-pray ka, wala kang reklamo? What's that? Yan, yun ang nasa puso mo siya eh. May reklamo ka eh. Tapos mag-pray ka, wala kang inilatag na reklamo sa Diyos. Dapat inilalatag yun. Then, sasabihin ng Lord, okay, may reklamo ka pala sa akin, anak. Come, let us reason together. Mag-usap tayong dalawa. Hindi naman tao ang Diyos na pwede mong ganunin eh. Na, okay, Lemuel, kunyari ako yung boss. Sige, Lemuel, mag-usap tayo. Ano ba problema? Meron ka bang gusto sabihin? Or what? Inaing. Wala po, sir. Okay po ang lahat. Kasi, di ba kadalasan ganyan ng tao? Tinatanong mo kung anong problema, sabihin, di okay lang, wala namang problema eh. Yan. Di ba? At karanasan nating lahat yan. Sa Lord, hindi uubra yung ganun. Nagsayang pa tayo ng prayer time. Yung ngayon chance natin para sabihin yung totoo eh. Especially sa prayer. Quiet time ha, yung personal prayer natin. Huwag sa prayer meeting. Kasi ang tendency, hindi maintindihan ng kapwa mo tao kasi tao yun eh. Panginoon, pinabayaan mo ako kanina. Nagtatampo ako, Panginoon. Pag narinig ng kapatid yan, iba yung isipin ng mga yan.
Balisyoso pa yun. Ano yun? Sa ano yun? Nililinaw ko lang. Personal yun. Sa inyong dalawa. Intimate prayer yun. Quiet time. Ayan. Wala palang tiwala. Ayan. Unless, katulad. Oh. Kasi man, leader pa to. Ganyan mga leader. Unless tayo si David. Inakasulat pa sa Biblia. Kasi hindi, we're not David. Sinisisi ang Diyos. Diba? Sinagkatch ng Diyos. Yan. So kung may problema, sabihin mo sa Diyos, may problema. Kung yun talaga nararamdaman natin, sabihin natin, kung may reklamo tayo sa Panginoon, sabihin natin. Magulang naman siya, parents siya. Di ba? Sabihin natin. Si Moses. Ilang beses mag-reklamo. Ayan, sige, ganda. Paano tayo? Hindi ako good speaker eh. Amen. Saka isa pang magandang example, si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Hanggang kailan ko ba kayo makakasama? Di ba? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Sino ka that? Jesus Christ yun, ha? Si Jan po. Di ba? Si Thomas tsaka si... Ito ang panahon Pilipin. O, di ba? Tagal yun akong kasama. Jesus Christ. Mo sa akin. Amen. Kung ano yung talaga nararamdaman niya, sinabi niya, naiinis ako sa inyo at iniisip ko talaga hanggang kailan ko kayo makakasama. See? That's the Lord Jesus Christ. So kung ganun siya ka-straightforward, katotoo, ganun din tayo dapat sa Panginoon, mga kapatid. Doon natin masasabi yung mga salitang maiintindihan tayo ng Diyos. As long as totoo tayo sa mga sinasabi natin sa Kanya. Maiintindihan tayo ng Panginoon. Hindi ba pwede itong kamalan? Okay, so sabi niyan, to listen to some Christians today, you would think God expects us to paste on a smile. Paste ka ng smile and go around saying, Hallelujah, I've got cancer. That's not what our unquenchable optimism is all about. Hindi yun ang pinag-uusapan nating optimism. Na naglalakad ka, I mean, patay na nga pala ang parent ko, ha? Hallelujah. Hindi ganun. No? Wala sa ayos naman yung ganyan. Di ba? Bumigay pa. Tama nga yung pinost ni Kuya Victor. Oh. Time to more. Yeah, of course. There's a time for everything. Alam kasi ng Lord eh. Diba sabi ng Lord, anak, hindi ba dapat umiyak ka? Bakit tawa ka ng tawa? Di ba? Di ba? Ano yan, sister? Meron kang sabi na nahaharang pa yata. Quiet time. Hindi ba? Baka ang Lord din sabi, hoy, dapat umiiyak ka. Bakit ka tawa ng tawa dyan? Right? Oo nga naman. Kasi again, tao kasi around at skala nila tayo, mga emotionless creature na after maging Kristiyano. We are still the same. No, we are still the same. Tao pa rin. Authentic Christianity is rooted in reality. It feels all the hurt and pain of adverse circumstances and does not find any pleasure in them. Yes. Walang pleasure for us sa pain. Wala. Sa hurt, wala talagang pleasure dyan. Huwag natin piliting magkaroon ng pleasure dahil wala. Jesus Christ Himself, nung nasa Gethsemane siya, yung pawis niya, dugo na. Sa tindi ng nararamdaman niya, dun sa aabutin niya kinabukasan. Hindi niya finake. Kung ano talaga nararamdaman niya, pinakita ng Panginoon. At ganun din tayo, kung nahihirapan tayo, pakita natin sa Lord, nahihirapan tayo. Huwag nating i-fake. No? Kung hindi pleasurable sa atin, then hindi siya pleasurable. But authentic Christianity does see yung result being produced. Not only in heaven someday, but right now here on earth. Doon tayo nagpo-focus. That result is so desirable and glorious, it is worth all the pain and heartache. Kung mahirap, talagang sabihin natin, Lord, nahihirapan po ako, pero para sa inyo, Panginoon, nilook forward ko na lamang yung magiging bunga nito. Diba? Yung makita lang ang faith through this. Makita ng mga tao around me yung faith ko sa inyo through this situation na aking kinalalagyan. That is why I can do nothing but rejoice. An authentic Christian is confident that the same Lord who permitted the pain to come will use it to bring about a highly desirable end. That is why we can be genuinely thankful, even in the midst of perplexity and sorrow. Okay? Kaya nga sabi nga natin, kung may problema tayo, wala naman masamang umiyak eh. Iiyak natin sa Panginoon. Umiyak tayo. Hindi naman karuwagan yung pag-iyak eh. At hindi ko umiiyak ka, wala ka ng faith. Walang sinabi sa Biblia na ang tunay na Kristiyanong may faith, hindi umiiyak. Meron ba sinabing ganun sa Biblia?
Wala. Iiyak mo eh. Amen. Ano ba sinabi sa Psalms? Iniipon niya yung ating mga luha sa kanyang special battles. Right? Yung ano nga, yung sa message ko ng anniversary, di ba? Yung sa book Lamentation, yung pananggoy. Compilation yun ng mga makapagdamdamin na mga... Jeremiah. Oo, parang Jeremiah. Doon nilabas niya lahat. Siya yung weeping prophet. Oo, kasi nakita niya, na-experience niya mismo kung ano nangyari dun sa mga tao. Siya mismo. Oo. Amen. So, ganoon din sa atin. Kapag merong sorrow, talagang maging totoo tayo, haripin natin to ng kaakibat. Yung talagang nararamdaman natin sa anumang circumstance. Pero ang tinitignan nga kasi natin, kaya hindi tayo nawalan ng pag-asa, yung magiging bunga noon later on. So, next week, ang pag-aaralan natin, yung mark number 2. At yun naman po yung unvarying success. So, ang mark number 1, ano yung mark number 1 ulit? Unquenchable optimism. Or in short, ano yun? Ano yan? Ano pa? Pag-asa mo hindi nagmamali. Hindi tayo kailanman mawawala ng pag-asa. Ano sinabi sa Corinthians 13, sabi doon, hope, ito yung hope that will not disappoint us. Yeah. This is the hope that will not disappoint. Na yung inaasahan mo na yun, no? Pag dumating siya, it will not disappoint you. Kasi ang pinag-aalagakan mo ng pag-asa, mismo yung pag-asa talaga. Yeah. Amen. And that is God. Amen. Nakakatuwang isipin, yung faith, walang tinatawag na faith kung walang Diyos. Kasi yung pagiging faithful o yung faith itself, nanggaling sa Diyos yun eh. Yung hope, walang hope kung wala ang Diyos because hope comes from God Himself, yung mga pinag-uusapan natin. No? Meron ba kayong gustong idagdag or question? Sa mark number 1? Naalala ko lang din si Esteban. Okay. Di ba, bumatuloy na siya. Pero ang mga sinasabi pa rin, hindi naman about sorrow or about cursing. Pero di ba, parang inilahad niya. Pero yung kalagayan niya, ano yun eh. Tapos ang nakita pa sa kanya, nagniningning siya sa face of an angel. Kaya yun, sa banggit din yun, sinabi ng Panginoon, matawarin mo sila. Yung lahat ng mga apostle, karamihan mo kasi yung mga namatay Clemency pa, naka-ex, pamaligtad, puro-ulo, lahat ng yan. Wala ka namang narinig na at sila yung nagrebelde o or nakapagpambuno. Oh. Wala, ano. Ano nga sila? Parang nga silang mga tupang dinadala sa katayan eh, na walang imik. No? Kasi yun mismo ang Panginoon. Si Jesus Christ. Parang kasi si Jesus Christ ganun din. Kasi, di ba pag naririnig natin may pupugutan ng ulo, talagang makikita mo yung katamlayan, yung wala ng pag-asa, pagkaraniwang tao, di ba? Walang pananampalataya. Kasi rebelde, giganti ka agad. Ando kasi yung pag-ano na pagtatalaga na ng buhay eh. Especially sa mga apostles by that time. Yun na yun. Maging sa kanilang mga pamilya. Walang at nagtayo sila ng isang hukbo para mag-revenge. Hukbo laban sa mga Romans. Hukbalarom. Hukbalarom. So ano pa? Oo nga, sabihin nyo na. Okay, so yan, tandaan natin kung talagang gusto nating makita ng tao na tayo ay mga tunay na Kristiyano, dapat, number 1, kakitaan tayo ng ng unquenchable optimism or hope. Dapat punong-punong tayo ng pag-asa. Dapat ngayon, Kuya, assignment na kung anong Tagalog ng topic number 2. Unvarying success. Tinanong tayo ni Kuya Eric sa next week. Alam na lang kung anong Tagalog niya. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Assignment yan. So may isang linggo. Hindi nagbabagong pagkapanalo. Parang late yata yan. Hindi nagbabago pagkapanalo. Oo nga. Okay, meron pa ba kayong nais na i-share? So yung hope na pinag-usapan natin, hindi lang siya naririnig sa atin. Dapat nakikita siya. Ito yung hope na nakikita. No? Nakikita siya sa buhay. Hindi lang naririnig, nakikita talaga siya sa atin. Ngayon, hindi ko mo tayo umiiyak minsan na wala na tayong pag-asa because it's normal to show emotion.
Kaya wag din tayo mag-judge. Ito naman, namatay lang yung tatay mo, iyak-iyak ka na dyan. Hindi ibig sabihin nun, wala na siyang pag-asa. Hindi, tao siya, mahal niya yung isa na-miss niya Di ba? So, hindi na tayo ganun. Kasi may mga Kristiyano ganun Kahit daw naglulupa tayo. Hindi, iba na yun pag naglulupasay. Dito lang daw Himatay. Papasok. Ganun ang katawan na yung tao. Ganun talaga. Sa sobrang